Sa buhay, madalas nating hinahanap ang atensyon ng mundo. Gusto nating mapansin, maunawaan at mahalin sa paraan na gusto natin. Pero habang tumatagal, mapapansin mong kakaunti lang pala ang tunay na may pakialam. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil abala rin sila sa sarili nilang laban. Ang mundong ginagalawan natin ay hindi malamig. Ito ay walang pakialam. At doon nagsisimula ang unang sugat sa kaluluwa. Yung pakiramdam na parang wala kang halaga kahit anong gawin mo. Yung tahimik na gabi kung saan tinitingnan mo ang kisame at napapaisip ka, may nakakaintindi pa ba sa akin? Pero dito rin nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Dahil kapag natutunan mong tanggapin na walang obligasyon ang mundo na intindihin ka, doon mo mararamdaman ang bigat na unti-unting gumagaan. Hindi mo na kailangang magpanggap o magpaliwanag o maghabol ng pansin. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. Totoo sa sarili, totoo sa paninindigan, totoo sa Diyos. Ang Stoics ay naniniwala, the world owes you nothing. And sa pananampalataya, itinuro rin ang tunay na kapayapaan ay hindi dumarating kapag nakamit mo ang simpatya ng tao, kundi kapag tinanggap mo ang kalooban ng Diyos. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamalakas na aral ng buhay na madalas ayaw nating marinig, na minsan kailangang tanggapin mong walang may pakialam. At sa pagtanggap na yon, nagsisimula ang pagbabago. Kaya kung handa ka ng marinig ang katotohanang magpapalaya sa iyo, manatili hanggang dulo. Dahil sa bawat minuto ng pagninilay na ito, may piraso ng kapayapaan na babago sa paraan mo ng pagtingin sa sarili at sa mundo. Ngayon, huminga ka ng malalim. Pakiramdaman mo ang katahimikan sa paligid mo at pakinggan mo ang mensahe, hindi para sa lahat kundi para sa iyo. The world isn't cold, it's indifferent. Hindi ito tungkol sa kabagsikan ng buhay, kundi sa likas nitong katahimikan. Habang abala ka sa pag-aalala kung anong iniisip ng iba, napagtatanto mong wala pala silang iniisip tungkol sa iyo. At kung iisipin mong mabuti, hindi ito insulto. Isa itong paalala dahil ang mundo ay hindi nakasentro sa iyo. Hindi ito umiikot sa emosyon mo, sa iniisip mo o sa mga pangarap mo. At kung minsan, iyon ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan dahil gusto nating maging sentro ng kwento na hindi naman sa atin ang direksyon. Minsan, gigising ka sa umaga na pagod, pero walang nakakapansin. Walang nagtatanong kung okay ka pa ba. Walang nakakaintindi sa bigat ng dala mo. At sa mga sandaling yon, mapapatanong ka, bakit parang ako lang ang nagmamalasakit sa aking sarili? Pero sa Stoic na pananaw, yan mismo ang moment kung saan nagsisimula ang transformation. Kapag napagtanto mong walang may obligasyong alagaan ang emosyon mo, bigla mong mararamdaman ang kakaibang uri ng kalayaan. Hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng iba. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. You start to move quietly, with purpose. Ang mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius ay madalas magpaalala sa sarili ng ganito. Soon you will have forgotten all things, and all things will have forgotten you. Hindi ito para mawalan ka ng pag-asa, kundi para matuto kang magpakumbaba, na kahit gaano ka kabuti, katalino o kasipag, lilipas din ang lahat. At kung ganon, bakit mo pa iintindihin kung anong iniisip ng iba tungkol sa'yo? Sa pananampalatay, tinuro rin ang parehong prinsipyo. Ang kabutihan ay dapat gawin ng tapat, hindi dahil gusto mong mapansin. Kapag ginawa mo ang tama para lamang sa papuri ng tao, madaling mawala ang lakas ng loob mo kapag hindi ka pinuri. Pero kapag ginawa mo ito para sa tama, para sa Diyos, nagiging kalmado ka kahit walang nakakakita. Ito ang kapangyarihan ng dalisay na intensyon. Kaya kapag naramdaman mong walang may pakialam, huwag kang masaktan agad. Tingnan mo ito bilang paalala na oras na para hanapin mo ang sarili mo sa loob, hindi sa mata ng iba. Kapag tinanggap mong normal lang, na hindi ka laging maunawaan, hindi ka na matitinag kapag hindi ka pinansin. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Ang tahimik mong konsistensya ay sapat na ebidensya na lumalago ka. Subukan mong obserbahan ang mundo. Ang araw ay patuloy na sumisikat kahit walang pumupuri sa kanya. Ang dagat ay patuloy na dumadaloy kahit tinatalikuran ng mga tao. At ang mga bituin, patuloy na kumikislap kahit walang nakatingin. Wala silang reklamo. Tahimik silang gumaganap sa tungkulin nila dahil iyon ang likas nilang kalikasan. Ganon din tayo dapat. Hindi tayo narito para pansinin ng lahat. Narito tayo para gawin ang dapat
kahit walang nakakakita. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan kapag natutunan mong hindi mo kailangang mapansin para magkaroon ng halaga. Kaya kapag naramdaman mong walang nakikinig, huwag kang tumigil. Kapag walang sumusuporta, huwag kang huminto. Ang katahimikan ng mundo ay hindi parusa. Ito ay paanyaya. Paanyayang hanapin mo ang boses mo sa loob at huwag mong hayaang mamatay iyon sa ingay ng labas. At sa oras na matanggap mo ito, magugulat ka. Biglang gumagaan ang lahat. Biglang nagiging malinaw kung sino ka at kung saan ka dapat magpunta. Dahil kapag hindi mo na hinahanap ang malasakit ng mundo, natatagpuan mo ang direksyon ng kaluluwa mo. Kapag hindi tayo napapansin, parang may kulang, parang walang saysay ang pagod o ang ginawa natin. At dahil doon, hinahanap natin ang pansin ng iba, likes, validation, approval, kahit simpleng napansin nila ako. Pero sa katotohanan, ang ganitong pagnanais ay isang bitag, isang ilusyon na unti-unting sumisira sa loob natin. The Stoics called it the theater of life. Ang mundo daw ay parang entablado at lahat tayo ay umaarte. Ang problema, masyado tayong nalululong sa papel natin hanggang nakalimutan nating hindi naman talaga totoo ang eksenang ito. Hindi mo kailangang i-please ang audience na laging nagbabago ng panlasa. Ang totoo, karamihan ng mga taong sinusubukan nating pasayahin hindi man lang nag-iisip tungkol sa atin. Hindi nila iniisip ang mga mali natin. Hindi nila binabalikan ang sinabi natin. At kung tutuusin, sila man ay abala rin sa pag-aalala kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanila. Pare-pareho tayong nahulog sa parehong ilusyon na kailangan nating mapansin para magkaroon ng halaga. Pero sa Stoic philosophy, ang tunay na halaga ay hindi nakikita ng mata. Ito ay nakaugat sa kung paano ka mamuhay kahit walang nakakakita. Kapag tahimik mong ginagawa ang tama, iyon ang tunay na dignidad. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang intensyon mo. Kailangan mo lang panindigan ang prinsipyo mo. Kapag ang dahilan ng kilos mo ay para lamang mapansin, madali kang mapagod. Madali kang mawalan ng gana kapag walang tumingin. At sa oras na mawalan ka ng audience, mawawala rin ang direksyon mo. Pero kapag ginagawa mo ang isang bagay dahil ito ay tama, kahit walang pumalakpak, tuloy ka lang. Dahil alam mong may mas malalim na dahilan. Sa pananampalataya, ito ang tinatawag na pakitang tao, ang paggawa ng mabuti para mapansin. Isang babala na kahit mabuting gawa, kung hindi tapat ang puso, walang saysay sa harap ng Diyos. Kaya ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag hindi mo na hinahangad ang pansin ng mga tao, kundi ang kasiyahan ng may lalang. Subukan mong obserbahan ang sarili mo. Gaano kadalas kang nagpo-post, nagsasalita o kumikilos dahil gusto mong mapansin, hindi dahil gusto mong makatulong? At ilang beses ka nang nasaktan dahil hindi ka binigyan ng atensyon na inaasahan mo. Yan ang lason ng ilusyon. Kapag nasasanay kang ginagabayan ng reaksyon ng iba, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka talaga. The Stoic solution is simple yet difficult. Detach from attention. Ibigay mo ang buong konsentrasyon sa ginagawa mo, pero kalimutan mo kung sino ang nanonood. When you detach from the need for attention, you free yourself from invisible chains. Ang isang taong hindi na umaasa sa pansin ng iba ay parang bundok, tahimik, matatag, at walang pakialam kung gaano kaliit o kalakas ang hangin sa paligid niya. He remains because his worth no longer comes from reaction, but from conviction. At kung titingnan mong mabuti, ang pinaka-successful na tao ay hindi yung laging napapansin. Sila yung tuloy-tuloy lang sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Sila yung hindi natitinag sa silence kasi alam nilang ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi senyales ng focus. Kaya kung nararamdaman mong parang walang pumapansin sa'yo, huwag kang manghina. Baka yun na nga ang pagkakataon para ipakita sa sarili mo na kaya mong magpatuloy kahit walang palakpak. At sa oras na matutunan mong umandar ng walang validation, nagiging totoo ang kilos mo, nagiging kalmado ang puso mo, at nagiging malaya ang kaluluwa mo. At mula rito, nagsisimula ang isa pang yugto. Kapag tinanggal mo na ang ilusyon ng pansin, ang susunod na dapat mong bitawan ay ang pagkakabit sa validation. Dahil ang susunod na kabanata sa paglalakbay na ito ay hindi na tungkol sa kung sino ang nakatingin, kundi kung sino ang pinakikinggan mo sa loob. Kapag hindi ka na naghahanap ng pansin, may isa pang mas malalim na kalaban na kailangan mong harapin, ang validation. Yung tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing,
Gawin mo to para mapatunayan mo na tama ka. Magtagumpay ka para mapakita mo sa kanila. Magpursige ka para maramdaman nilang mali sila sa pagduda sa iyo. Pero kapag iniisip mo ng mabuti, kapag ang dahilan ng lahat ng ginagawa mo ay para lang mapatunayan ang sarili mo, diyan hindi ka talaga malaya kasi ang direksyon ng buhay mo nakadepende pa rin sa opinyon ng iba. The Stoics remind us, he who seeks approval is a slave to those who withhold it. Kung ang lakas mo ay nakabase sa papuri, madali rin itong mawala kapag hindi ka pinuri. At doon mo mararamdaman kung gaano karupok ang kaligayahang nakadepende sa validation. Lahat tayo gusto nating maramdaman na tama tayo. Pero minsan, kahit tama na tayo sa mata ng Diyos, hinahanap pa rin natin ang pagsang-ayon ng tao. Kaya kahit alam mo nang ginagawa mo ang tama, may maliit na bahagi pa rin sa puso mo na gustong marinig ang good job. At yan ang kailangang mong pakawalan. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pagsasarili, ito ay tungkol sa pagtanggap na hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat ng ginagawa mo. Kapag malinaw sa konsensya mo, hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot para maging totoo. Ito rin ang turo sa pananampalataya, ang paggawa ng tama ng walang halong pagpapakita o paghahangad ng papuri. Ito ang pinakamataas na antas ng kalinisan ng puso. Dahil kapag hindi mo na kailangan ng validation ng mundo, alam mong nakikita ng Diyos kahit ang mga gawaing tahimik mong ginagawa at sa tuwing inuuna mo siya, natatanggal ang bigat ng paghahangad ng pagkilala mula sa iba. Kapag natutunan mo ito, nawawala ang pressure na maging perfect. Kasi naiintindihan mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay maging tapat. Hindi mo na kailangang ipakita na malakas ka dahil sapat na ang pagiging totoo mong marupok pero patuloy pa ring lumalaban. Sa Stoic mindset, ito ang tinatawag na apatheia, ang katahimikan ng isip na hindi naaapektuhan ng papuri o pangungutya. Hindi dahil wala ka ng pakiramdam, kundi dahil hindi mo na hinahayaan ang damdamin ng iba na magdikta ng halaga mo. Isipin mo ito, kung ang bawat galaw mo ay sinusukat mo base sa reaksyon ng iba, hindi mo kailanman malalaman kung sino ka talaga. Pero kung matutunan mong gumawa ng tama, kahit walang nakakakita, makikita mo ang sarili mong lumalakas. Hindi dahil pinuri ka, kundi dahil pinili mong maging matatag kahit walang nagsabi na kaya mo. At ito ang ironya ng buhay. Kapag hindi mo na hinahanap ang validation, doon ka nagiging pinakarespetado. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, doon ka mas naiintindihan. At kapag tinigilan mo ang paghabol sa approval, doon ka mas nagiging malaya. Dahil sa oras na ang motibo mo ay malinaw, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka nandyan. Ang gawa mo na mismo ang magsasalita, tahimik pero totoo, simple pero matatag, at kapag dumating ang araw na maramdaman mong wala nang kailangang patunayan, doon mo mararanasan ang kapayapaan na hindi mabibili ng kahit anong papuri. Doon mo maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kalmado kahit sa gitna ng ingay. At sa puntong yun, rejection no longer hurts. It clarifies because every no from the world becomes a redirection from God. At sa pagtanggap mo niyan, magsisimula kang makita ang tunay na layunin ng bawat sakit, ang halaga ng bawat katahimikan, at ang biyaya sa likod nang hindi mo kailangang patunayan kahit kanino. Dahil kapag malaya ka na sa validation, malaya ka na ring magmahal, magpatawad, at gumawa ng walang takot sa pagkakamali. At mula rito, sa gitna ng katahimikan, sisimulan mong maramdaman ang isang kakaibang kaliwanagan na kahit masakit may kabuluhan ang lahat. At yan ang susunod nating pag-uusapan, kung paanong ang sakit kapag tinanggap ng may karunungan ay nagiging malinaw na gabay sa daan ng kaluluwa. Kapag hindi mo na hinahanap ang atensyon ng mundo, nagsisimula mong marinig ang sarili mong tinig. Hindi na nakakaingay ang social media, hindi ka na natitinag sa opinyon ng iba, at hindi ka na nagmamadaling ipaliwanag ang bawat kilos mo. Ito ang punto kung saan ang katahimikan ay hindi na nakakabingi kundi nakakaalis ng lason sa isip. Maraming tao ang takot sa pagiging mag-isa kasi doon nila naririnig ang mga iniwasan nilang katotohanan. Pero sa mata ng isang Stoic, ang katahimikan ay hindi kawalan kundi kalinawan. Kapag tahimik ang mundo, doon mo maririnig ang kaluluwa mo humihinga. Doon mo mararamdaman kung gaano kalalim ang kaya mong tiisin. Isipin mo ito. May mga panahon na pakiramdam mo parang nakalimutan ka ng lahat.
Walang text, walang kumustang totoo, walang nakaalala. Pero minsan, iyon mismo ang paraan ng Diyos para kausapin ka ng direkta, walang istorbo, walang ingay. Ang katahimikan ay hindi laging kalaban. Madalas ito ang guro. At sa bawat sandaling nag-iisa ka, natututo kang hindi ka kailangang pansinin para magkaroon ng halaga. Sa Stoic philosophy, tinatawag ito ni Marcus Aurelius na self-sufficiency of the soul. Ang kakayahang manatiling buo kahit walang nakakakita, walang pumupuri, at walang nagmamahal sa paraang gusto mo. Kasi doon mo mapagtatanto. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman ibinibigay ng mundo, kundi pinili mo sa loob mo. Kapag natutunan mong mahalin ang katahimikan, hindi ka na basta nasisira ng rejection, hindi ka na nauubos sa paghihintay ng mensaheng hindi darating. Hindi mo na kailangan ng validation kasi alam mong kahit walang pumapansin, tuloy ka pa rin. That's real power, quiet, steady, unbothered. Maraming tao ang hindi makamove on dahil umaasa pa rin silang babalikan sila ng mundo. Pero ang Stoic ay natutong maglakad mag-isa. Hindi dahil wala nang pakialam, kundi dahil naiintindihan na niya na hindi lahat ng laban kailangang makita, hindi lahat ng tagumpay kailangang ipagsigawan. Some victories are meant to be silent. Some healing happens away from the crowd. Ang solitude ay hindi pagtalikod sa mundo, kundi pagbabalik sa sarili, isang paglalakbay pabalik sa gitna ng kalmadong isip at matatag na puso. Dito mo matututunan ang virtue of independence, na kahit mawala ang lahat ng pansin, respeto o suporta, may dignidad ka pa rin hindi nasisira. Kung minsan, ang mga pinakamakapangyarihang tao ay yung hindi mo napapansin, yung tahimik lang pero may direksyon. Yung hindi nangaagaw ng spotlight, pero alam kung sino sila sa dilim. Dahil sa loob nila, wala nang takot na maiwan. Alam nila, ang tunay na kalayaan ay kapag kaya mong tumayo mag-isa ng may kapayapaan. Ngayon, huminga ka ng malalim, tumingin ka sa paligid mo. Walang camera, walang audience, walang stage. Pero nandyan ka pa rin. Buhay totoo is tahimik na matatag. Ito ang kapangyarihang hindi kayang bigyan ng mundo. Ito ang kapangyarihang natutunan mo sa katahimikan. May mga sandaling akala natin ang pagtanggi ay katapusan na kapag hindi tayo pinili, may kulang sa atin. Pero sa mata ng isang Stoic, ang rejection ay hindi pagtatapos, kundi direksyon. Ito ang paraan ng buhay para sabihing, hindi diyan ang daan mo. Marami ang nasisira kapag naririnig ang salitang hindi. Hindi ka tinanggap. Hindi ka pinansin, hindi ka minahal pabalik. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, minsan yung mga pintong isinara ay hindi para ipahiya ka, kundi para iligtas ka. Rejection is redirection. At kapag naintindihan mo yan, hindi mo na kailangan magmakaawa sa mga bagay na hindi para sa'yo. Ang mga Stoic tulad ni Epictetus ay paulit-ulit na nagpapaalala, huwag mong ipilit ang hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrolado kung sino ang tatanggap sa'yo, kung sino ang magbibigay ng pagkakataon o kung sino ang makakakita ng halaga mo. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At doon nasusukat ang tunay na lakas. Kapag tinanggihan ka, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Mawasak ka o luminaw ka. Ang una ay galing sa ego, ang pangalawa ay galing sa wisdom. Kasi sa bawat hindi, may nakatagong sagot. Baka hindi mo pa panahon, baka hindi iyon ang para sa'yo. O baka tinuturuan ka lang ng Diyos na huwag mong hanapin ang halaga mo sa mata ng tao. Sa pananampalataya may aral na halos kapareho. What is meant for you will never miss you. And what misses you was never meant for you. Ito ang kalmadong pananampalataya na tinuturo rin ng Stoicism na ang mga bagay na para sa iyo ay darating sa tamang oras at ang mga hindi para sa iyo ay aalis ng may dahilan. Kapag tinanggap mo yan, hindi mo na kailangang pilitin ang buhay. Isipin mo kung ilang beses kang nasaktan dahil gusto mong ipilit ang mga bagay na ayaw na sa iyo. Mga relasyon, trabaho, oportunidad o pangarap na hindi na nagbibigay katahimikan. Hinabol mo kasi gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero habang mas pinipilit mo, mas nawawala ka hanggang sa mapagod ka at mapagtanto na minsan ang pinakamagandang o ay nagsisimula sa pagtanggap ng hindi. Kapag tinanggihan ka ng mundo, huwag mong isipin na wala kang halaga. Baka kailangan mo lang linisin ang daan para sa mga mas tamang pagkakataon. Kapag may umalis, baka kailangan mong matutong tumingin sa mga naiwan, mga bagay na tahimik pero totoo. Kapayapaan, kalusugan, pananampalataya, ito ang mga bagay na hindi nawawala
kahit anong rejection ang dumating. Ang Stoic ay hindi umaasa sa applause o recognition kasi alam niya lahat ng iyon ay pansamantala. Ang gusto niya ay malinaw na isip, matatag na puso, at direksyong hindi nakadepende sa damdamin ng iba. Dahil sa dulo, hindi mahalaga kung sino ang tumanggi. Ang mahalaga, hindi mo tinanggihan ang sarili mong kakayahang magpatuloy. Kaya kung naramdaman mong pinagsarhan ka ng pinto, huwag kang magmadaling kumatok ulit. Umupo ka muna. Huminga, pakinggan mo ang katahimikan. Baka doon mo marinig ang tawag ng mas tamang daan. Baka doon mo makita na hindi mo kailangang mapansin, kailangan mo lang maging malinaw. Ang rejection ay hindi sugat na dapat itago. Ito ay salamin na dapat tingnan kasi sa bawat pagtanggi, may leksyon na naghihintay. At kapag natutunan mong tanggapin ang leksyon na iyon, ang bawat no ay nagiging hakbang papalapit sa mas matibay mong bersyon. Ang tunay na kalinawan ay dumarating hindi kapag tinanggap ka ng mundo, kundi kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo kahit walang sumasang-ayon. Doon nagsisimula ang kapayapaan. At doon mo rin makikita na ang mga pintong nagsara ay hindi humadlang kundi nagligtas. Kapag nawala na ang pangangailangan mong mapansin, may kakaibang katahimikan na dumarating. Parang biglang gumaan ang mundo. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil binitawan mo na ang bigat ng pagnanais na patunayan ng sarili mo. Ito ang kalayaan na hindi kayang bilhin. Ang kalayaan sa opinyon ng iba. Sa Stoic philosophy, sinasabi ni Seneca, "He who seeks approval of others is a slave." Isang alipin ng papuri, isang bihag ng tingin ng mundo. At hindi mo mapapansin kung gaano kabigat iyon hanggang sa simulan mong bitawan. Kapag ginawa mo ang tama at hindi mo kailangan ipagsigawan, kapag nanahimik ka at hindi mo kailangan ipaliwanag ang bawat desisyon, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Minsan iniisip natin, kailangan natin ng validation para maramdaman nating totoo. Kailangan ng likes, ng views, ng thank you, o kahit ng I'm proud of you. Pero kung iisipin mo, bawat paghabol natin sa mga salitang yan ay parang uminom ng tubig dagat. Habang mas umiinom ka, mas nauuhaw ka. Habang mas hinahanap mo ang papuri, mas nawawala ka sa tunay mong sentro. Ang Stoic ay hindi tumatakbo sa likod ng palakpakan. Tumatahimik siya kasi alam niyang ang integridad ay hindi nasusukat ng reaksyon ng iba, kundi ng katahimikan sa loob niya matapos niyang gawin ang tama. Dahil sa dulo, ang validasyon ng mundo ay tulad ng hangin, magaan, mabilis at madaling mawala. Pero ang respeto sa sarili ay parang bundok, tahimik, mabigat at hindi basta natitinag. Isipin mo ang mundo ngayon. Lahat gustong makita, marinig, mapansin. Lahat nag-aagawan ng liwanag, pero minsan, ang tunay na liwanag ay nasa taong hindi nagmamadaling ipakita ang sarili. Nasa taong hindi natatakot sa anino kasi alam niya, hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang dahil ang direksyon niya ay malinaw sa kanya kahit walang sumasang-ayon. Kapag nawala ang pangangailangan mo sa validation, nawawala rin ang takot mong magkamali. Hindi ka na natatakot sa panlait, sa pangungutya o sa paghusga dahil naiintindihan mong lahat ng iyon ay bahagi lang ng pagiging totoo. At kapag totoo ka, hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging matatag. Ganon din sa pananampalataya, may katulad na paalala, kung ang layunin mo ay para sa tao, mapapagod ka. Pero kung ang layunin mo ay para sa Diyos, walang rejection na makakapigil sa'yo. Ganon din ang Stoic mindset, kapag ang hangarin mo ay ang tama, hindi na mahalaga kung sino ang naniniwala. Kapag ang motibo mo ay malinaw, hindi mo kailangan ng validation para magpatuloy. Ang validation ay parang ulan. Maganda kapag dumarating, pero hindi mo pwedeng hintayin para mabuhay. Kailangan mong matutong magtanim kahit tagtuyot. Kailangan mong matutong maglakad kahit walang pumapalakpak. Kasi ang tunay na Stoic ay hindi pinapatakbo ng papuri, kundi pinapatatag ng disiplina. May kapayapaang dumarating kapag hindi mo na hinahanap ang approval ng iba. Kapayapaang hindi dahil lahat ay pabor sa'yo, kundi dahil tanggap mo na hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa kanila. Dahil sa dulo, kahit anong sabihin ng mundo, ikaw lang at ang konsensya mo ang magkaharap kapag tahimik na ang lahat. At doon, sa pagitan ng mga sandaling walang humahanga, doon mo mararamdaman ang tunay na kagaanan. Kasi sa wakas, hindi ka na umaasa na may makakita sa'yo. Natutunan mong makita ang sarili mo.
When you no longer need to be seen, you finally start to exist. At kapag dumating ka sa puntong yan, wala nang makakaalis ng kapayapaan mo. Dahil ang kapayapaan mong yan ay hindi galing sa kanila. Galing yan sa loob mo. Dumarating ang punto sa buhay ng isang stoic kung saan wala nang makayanig sa kanya. Hindi dahil naging manhid siya, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang lahat ng bagay ng may kapayapaan. Ito ang estado ng pagiging unshakable. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil marunong ka ng tumugon ng may karunungan. Ang mundong ginagalawan natin ay puno ng kaguluhan. Minsan itataas ka, minsan ibabagsak, minsan ipagmamalaki ka, minsan kakalimutan. Pero kapag tinanggap mo na walang utang ang mundo sa'yo, nagiging tahimik ang loob mo kahit maingay ang paligid. Hindi mo na hinahanap ang hustisya sa bawat pangyayari kasi naiintindihan mong hindi mo kontrolado ang lahat. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mong tugon. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ito ang ugat ng Stoicism. Hindi nito tinuturuan ang tao na tumakas sa sakit, kundi harapin ito ng may dignidad. Dahil sa bawat hamon, may pagkakataon kang patunayan kung sino ka talaga, hindi sa mata ng mundo, kundi sa mata ng sarili mong konsensya. Kapag dumating ang unos, hindi ka na nagtatago. Tumatayo ka, tahimik, matatag at malinaw. Alam mong kahit bumagsak ang lahat sa paligid, ang loob mo ay buo. Kasi hindi mo na binuo ang pundasyon mo sa mga papuri, sa mga relasyon o sa mga resulta, binuo mo ito sa prinsipyo. At ang prinsipyong nakaugat sa katotohanan ay hindi basta natitinag. Ang pagiging unshakable ay hindi pagiging bato, kundi pagiging malalim na ugat. Kahit hampasin ng bagyo, nakayuko ka lang saglit pero hindi ka bumibitaw. Kasi alam mong hindi mo kailangang labanan ng hangin. Kailangan mo lang manatiling nakatayo, ang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito ibig sabihin ng pagsuko, kundi pagtitiwala na pagkatapos mong gawin ang lahat ng makakaya mo, ang natitirang mangyayari ay may dahilan. Ito rin ang puso ng Stoicism, ang pagtanggap sa kung ano ang kaya mong baguhin at ang pagbitaw sa mga hindi mo kayang hawakan. Kapag narating mo yung puntong hindi mo na kailangan kontrolin ang lahat, biglang nagiging magaan ang bawat araw. Hindi mo na kinatatakutan ang pagkawala, hindi mo na iniiyakan ang pagtanggi, at hindi mo na pinipilit ang pag-unawa ng iba. Kasi alam mong ang tunay na kalmado ay hindi galing sa labas. Nanggagaling ito sa tiwala mo sa proseso. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ang mga matatalino at kalmado ang mga totoo. Hindi dahil wala silang pakiramdam, kundi dahil natutunan na nila kung alin ang karapat-dapat sa kanilang enerhiya. At kapag napunta ka na sa ganitong antas ng kamalayan, hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Dahil alam mong hindi lahat ng makakarinig ay makakaunawa at hindi lahat ng makakaunawa ay kailangang kumbinsihin. Ang Stoic ay hindi hinahanap ang kaguluhan. Ang hinahanap niya ay ang inner order. Ang balanse sa pagitan ng pagtanggap at pagkilos, ng pananahimik at pagdedesisyon. Ito ang nagiging sandata niya laban sa gulo ng mundo. Kaya kapag may dumating na bagyo sa buhay mo, huwag mo nang tanungin kung bakit. Tanungin mo kung anong leksyon ang dala nito dahil bawat pagsubok ay may dalang aral na magpapalalim sa iyo. At sa bawat pagbangon mo, nagiging mas matatag ka, mas malinaw at mas tahimik. Ang pagiging unshakable ay hindi dumarating bigla. Ito ay bunga ng mga gabi ng katahimikan, mga araw ng pag-iyak na walang nakakita at mga desisyong pinili mong manatiling totoo kahit walang pumalakpak. Ito ang bunga ng pagtanggap sa katotohanang walang dapat umintindi sa'yo. At ayos lang yon, kasi natutunan mo nang intindihin ang sarili mo. At kapag narating mo na yan, hindi ka na mabubuwal kahit ilang ulit kang subukin. Dahil alam mo, ang mundo ay mananatiling walang pakialam, pero ikaw mananatiling buo. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo, huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share, at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.